VP Sara, ma-impeach pa rin balik tsa-tsa, baguhin ang konstitusyon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dahil nabigo sila sa kanilang Plan B na impeachment laban kay Vice President Sara, balik na naman sila sa kanilang Plan A, ang pag-amyenda sa ating konstitusyon, ang charter change. Hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention or CONCON kung layon nitong linawin ang mga probisyong nagdudulot ng kalituhan. Ayon kay Anong magkakaroon ng kalituhan? Wala naman talagang nakakalito sa mga nangyayari. Diba? Sino lang ba nagpapalito dyan? Yung mga taong may gusto ng impeachment kay VP Sara. So yung impeachment na yan ay nawalan ng kwenta. Hindi na pinansin. Hindi tumalab. So eto, gagawa na naman or babalikan na naman yung dating plano. Kumbaga balik sa Plan A. Sablay ang Plan B. Aba. Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kaugnay ito ng plano ni Congressman Ronaldo Puno na itama at gawing malinaw ang ilang bahagi ng 1987 Constitution, lalo na ang salitang forthwith na naging ugat ng pagtatalo ng Kamara at Senado hinggil sa impeachment ni Vice President Sara. Bagamat wala pang detalye ng panukala ni Puno na personal na nagbabasa ang Pangulo, sinabi ni Castro na hindi ito hahadlang kung malinaw na magdudulot ito ng kaayusan at paglilinaw sa batas. Ngunit Sigurado ba na magkakaroon ng kaayusan yan at paglilinaw sa batas? Para sa akin kasi, no, kaya ginagawa tong mga bagay na to, no, is para talaga ma-impeach si VP Sara. Talagang gustong-gusto. Kasi Plan A, sablay na, wala na. Plan B, sablay na, wala na. So, wala na talaga eh. Hindi na pumapabor sa kanila yung pagkakataon. So, ang ibig sabihin nito, talagang gagawin lahat ng paraan para si VP Sara ay hindi makaupong presidente sa 2028. So, hanggat maaga pa, magte-2026 pa lang naman, marami pang mangyayari. Marami pang sasalagin si VP Sara dyan. Diba? Kumbaga ina-actionan na ng mga kalaban o mga galit kay VP Sara yan. No? Kasi kapag hindi nila in-actionan yan, alam naman nila yung mangyayari. At alam din naman nila na 101% na si VP Sara ay malaki ang pag-asang manalo sa pagiging presidente. Kapag nanalong presidente si VP Sara, ano ang mangyayari sa mga tao na dumikdik, bumaon ng gipit sa kanila? Palalagpasin ba yon ni VP Sara? Alam nila sa mga sarili nilang hindi. Hindi palalagpasin yan. Alam nila sa sarili nila na babalikan sila ni VP Sara. So para hindi sila mabalikan, once na naging presidente yan, hanggat maaga pa, pigilan na yan. Diba? Nandudoon yun. Kaya lahat ng paraan, no, lahat ng paraan na makakapagpatalsik kay Vice President Sara Duterte ay pwede nilang gawin para hindi mangyari yun. Nagbabala naman si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas si Marcos Jr. sa charter change kung layo nitong linawin ang ilang probisyon. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, kahawig ito ng nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan aniya ginamit ang pagbabago ng konstitusyon bilang hakbang bago ideklara ang martial law. Aniya, narinig ko na yan sa Marcos Sr. at di magandang kinalabasan. Talaga bang history repeats itself? Nung patapos na ang term ng Marcos Sr. ay changing of constitution ang next step
at martial law. Kaya naging presidente uli. mahina na naman sa survey ang isang Romualdez. Kaya ito na naman tayo. Kapag pinakailaman nila ang konstitusyon, ang palaging sabi ay papakialaman lang ay economic provision, etc. Hindi yan. etc. Pero ang dangerous dito ay pwede na nilang galawin ang lahat, pati ang term extension. Pwede naman gawin ito, pero hindi sa panahon ng isang Marcos. Yan yung ano eh. Yan yung sinabi ng Senado, kahit yung Senado kumukontra dyan eh. Yan ba yung may mga prime minister din? Ano ba yun? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Diba? Yung mga term extension na yan, hindi pa pwede yan. Diba? Hindi pa pwede yan. Pangit yung walang term extension. Diba? Kailangan meron tayong term extension. Eh paano pag hindi na namin gusto yung pamumuno ng isang namumuno? Hindi na maganda yung pinapakita niya. So pagtsatsagaan pa rin namin yun. Paano kung ang bansa namin ay naghihirap na? Paano kung ang ekonomiya namin ay bumabagsak na? Magtitiis kami? Hindi pa pwede yun. Kailangan nagkakaroon ng eleksyon. Kailangan napapalitan yung tao na yun. No? Hindi pa pwede kahit yung mga Pilipino, mga taong bayan, hindi papayag sa gustong mangyari na yan. 'Di ba? Pero syempre, wala naman kaming magagawa dahil sila yung mga nasa posisyon. 'Di ba? Pero syempre, may mga tao pa rin naman sigurong mga iba na nasa posisyon gaya ng Senado na kikilos tungkol diyan. Dahil walang tiwala ang taong bayan at sa kasaysayan, di naging maganda ang resulta. Huwag naman natin hayaan na maulit muli ito. Lalo na si Romualdez ang gagawa. Anyari ba sa 2025 national budget na gawa nila na tinawag na one of the most corrupt budget ni Senator Lacson? Kaya nga ba pinalitan si Robin Padilla na maging head ng Senate Charter Change Committee at ang kanilang ipinalit ay isang kakamping na si Kiko Pangilinan. Dagdag pa ni EBG Galbot, smoke screen. It seems the spin doctors of the Liza Bongbong Martin dictatorial triumvirate are again floating the idea of constitutional amendments. Why would a very unpopular issue pushed by the most corrupt and unpopular speaker in the country's congressional history be backed by the president whose popularity ratings is an all-time low in a political environment plagued by persecution of the Duterte opposition in an equally unpopular administration during the last half of its term with virtually no more political capital left? The answer: distraction. Distraction from the serious issues besetting the country today. It aims to divest our attention from them, from the most corrupt budget in the history of all Philippine budgets, GAA 2025. Transfer of PhilHealth funds potentially going to be declared unconstitutional by the Supreme Court. The extraordinary extrajudicial rendition of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Manipulation by the COMELEC of our electoral process. The looming proxy war between America and the US in Philippine soil using Filipinos as cannon fodder for the Americans to die for Taiwan. The massive 17 trillion national debt. Unbridled greed of politicians and their cronies leading to tremendous corruption in government. A faltering economy left behind by other ASEAN countries. Self-rated poverty at its highest in over 20 years. Involuntary hunger at its highest since the pandemic. Extremely high prices of basic goods. The RUGUs among the top echelons in government. VP Sara's impeachment declared by the Supreme Court as unconstitutional. If you all remember, the Romualdez-led Fake People's Initiative to amend the Constitution that started in the last quarter of 2023 was what prompted former Mayor RD to come out of retirement and speak out against charter change. Hindi nila pwedeng pakialaman yung konstitusyon na yan. 'Di ba? Lahat na lang ginagawa nila eh. 'Di ba? Para tayong para tayong ayaw na, parang takam na takam tayo sa kapangyarihan.
Yung sinasabi nila na ang mga Duterte ayaw bumaba. Ang mga Duterte sakim sa kapangyarihan. Parang hindi naman yung mga Duterte yun eh. Yung ibinibintang sa mga Duterte, hindi sila yun. 'Di ba? Kung sino pa yung nagbibintang sa kanila, yun. 'Di ba? Napakalayo eh. Kitang-kita naman natin sa mga interview ni Tatay Digong eh, na ayaw niyang pagpresidentehin si BP Sara dahil napakalaking pasanin ang pagiging presidente. At si VP Sara, ayaw niya naman pag-usapan dati yung okay pa si PBBM tsaka si BP Sara. Ayaw niyang pag-usapan niya, natatakbo siyang presidente, parang ayaw niya, hindi siya interesado. Ngayon, kung nakikita nating nagiging interesado si BP Sara sa pagiging presidente sa 2028, dahil yun sa ginawa ng mga tao na nagpapabagsak sa kanila, yun ang nagtulak sa kanya. So, syempre, hindi siya lalaban? Syempre, lalaban siya. Ganyan na ginagawa sa kanila eh. Pero kung walang ginawa sa kanilang masama, no? At naging maayos pa rin ang takbo, wala sanang ganito. Baka kung si Tambi nangangarap maging presidente, baka mamaya matupad niya at suportahan pa siya ni BP Sara. 'Di ba? Maaaring ganun. Kaso ang problema, talagang sinecured nila. Inunahan nila si BP Sara, yung desisyon ni BP Sara na kahit nagsasalita si Sara Duterte ng ganyan, na hindi siya tatakbo, huwag tayong maniwala. Huwag tayong maniwala kasi baka mamaya itulak ng mga tao yan tumakbo. Kung tutusin, hindi talaga maiiwasan yun. Talagang itutulak si BP Sara tumakbo. Kasi syempre ang taong bayan is nangangailangan ng matino at maayos na leader ng bansa natin. Nakita ng mga tao yun kay Tatay Digong. So syempre, kung nakita ng tao yun kay Tatay Digong, hindi pa pwedeng maiba yung anak. Baka syempre, mas magaling pa yung anak. Diba? Mas may magawa pa yung anak. Kaya ganon, yun ang kinatakot nila. Kaya syempre, para talagang wipe out ka, matanggal ka rito, isgawan ka na kung ano-ano. Kaya ako napapansin natin, no? Etong mga lumalabas na to, na gusto nilang mangyari, hindi naman to yung sa kagustuhan nilang umangat ang bansa natin eh. Kumbaga pansariling kagustuhan lang to, parang ito yung napapansin ko eh. Kasi kung para sa taong bayan yung iniisip nila para sa ekonomiya, sa ikatataas ng bansa natin, yung unang sablay ng impeachment, pangalawa, pangatlo, pangapat, yung sablay ng impeachment na yan, hindi na nila papansinin yan. Wala na yan. Wala na, sablay na tayo eh. Ayaw talaga, hindi talaga, wala na, kalimutan na natin yan. Marami tayong problema ng bansa na dapat harapin. Kaso nga lang, hindi pa tapos. Kumbaga, wala na, sablay na ang plan A, sablay na ang plan B. Hindi, balik natin yung plan A, parang ganyan. Nako. Kung totoo man yan, ha? To come out of retirement and speak out against charter change. It was the reason hakbang ng Maisog came to being to push back against this insidious move by Martin Romualdez and his cohorts. This was made clear by Digong during the first hakbang ng Maisog rally in Davao on 28th of January 2024, where he also publicly called Bongbong Marcos bangag. And now, we are here. Tatay Digong, however, paid the ultimate price as he is now incarcerated in a foreign land, tried by foreign judges for the crime of rescuing his nation and its people from the grip of the RUG addiction. If it were another time, this would be perfect smokescreen, Sipon kasi an ako eh. effective distraction. But the Filipino people is wide awake now, and they are all speaking louder and louder each day about the really sad state of their nation. The first fake people's initiative failed because of the vigilance of Rodrigo Duterte. There is no question this one will also fail even before it starts, because it is easy to get rid of smoke simply by Napigilan putting yun eh. out the fire through the vigilance of many. Nako, delikado. Mukhang martial law talaga papunta ito. Ayaw talagang bumaba sa kanyang pwesto. Sa dami nga naman ng Kumbaga ninakap. parang ano na eh, no? Kumbaga parang nandito na tayo eh. No? Ang hirap uli makabalik niyan. 'Di ba? Ay nako. Kasi talagang ganyan ang iisipin ng mga tao. Ano ba to? Diktadorya na ba to? Parang ganyan. Baka yun ang iisipin, hindi mawawalang isipin eh. Kung may mga gantong gustong ipatupad. Kaya nga sinasabi ni Robin Sweet Showbiz, no? Parang
napakalayo eh. Parang hindi, kung sa ekonomiya yung sinasabi nila, napakalayo. Kung ekonomiya to, bakit ipipilit pa nila uli? Kasi nga hindi na, sumablay na yan eh. Wala na rin yan eh. O so bakit ibabalik uli? Bakit pag-uusapan uli yan? 'Di ba? Para saan? Oh, kung ekonomiya lang. Eh pwede namang umunlad ang ekonomiya natin kahit wala yung mga ganyan-ganyan. Maraming paraan. Alam kasi nila ang kanilang kalalagyan Yun yung kapag sinasabi natapos ko. na ang Yun yung kanyang sinasabi ko. termino. Yun. Samantala, nagbigay naman ng comment of reaction si Madarahug sa sinabi ni Atty. Claire Castro na kapag magsusumbong sa opisina ng presidente ay dapat daw ay totoo dahil ibe-verifika daw ito mismo ng palasyo. Pinagloloko naman pala tayo ng palasyo at ni Claire Castro. Pwede naman palang i-verify iyon. Bakit pa magsusumbong? Pinagloloko nyo lang ang taong bayan. Panoorin natin ang buong video. Ito ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Claire Castro. Ang sinasabi niya, pag Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon, walang iba, kundi si Madarahug. Syempre, supportahan natin yan si Madarahug. Ipagpatuloy natin. magsumbong kayo sa Pangulo, dapat totoo. Dapat hindi biro-biro. Oo. Dahil Bawal ang masasayang hearsay. ang oras ng gobyerno. Dahil ito'y ibiberipika ng opisina ng Pangulo. Oo. Eh, kingina nyo naman. Parang niloloko nyo lang kami. Bakit pa kami magsusumbong? Eh, pwede nyo naman palang i-verifika. Pinagluloko nyo lang kami. Sira Hindi naman ulo pala tong eh, mga no? to. Akala nyo mga uto-uto kami. Tinawanan na lang tuloy kayo. 3 taon na kami na uto. Magpapang-4 na taon na. Ayaw na namin patulan yan. Sayang ang bayot. Nasa Canada may warrant. Totoo ang sinabi ni Rowena Guanzon na kapag nagumpisa ng baguhin ni BBM ang pag-amyenda ng 1987 Constitution, maaari na nilang baguhin Wala na. lahat Wala ng ito. na. Oo. Hindi na makakapalaga. Pero siguro naman may mga kokontra pa rin dyan. Siguro naman. No? Tignan na lang natin. ng taong bayan, kaya't delikado. Mukhang ayaw pa nilang bumaba sa puwesto. Tapos Sarapan baka eh, no? mapunta pa sa martial law. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon natin kanina yung video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Madarahug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.